pinakilala niya ang tagapagligtas, ang nag-iisang makapagbibigay ng tunay na liwanag sa kanyang buhay na nababalot ng kadiliman, ang Panginoong Jesucristo. At sinabi ni Jesus, "Anak, sumunod ka sa akin." At nang tanggapin niya ang paanyaya ni Kristo, nagsimula ang kanyang paglalakbay tungo sa kabanalan, tungo sa liwanag. Sapagkat sinabi ni Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi na muli lalakad sa kadiliman." Ang unang hakbang niya ay ang pagsamba sa Panginoon. Habang siya ay umaawit at nagpupuri sa Diyos, unti-unting nabuksan ang kanyang puso sa presensya ng Panginoon. Na sa mamamagitan ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon, nagkaroon siya ng puso at pundasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Tulad na nasusulat, sa gayon sa pangalan ni Jesus, lahat ay luluhod at mapupuri ng lahat na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Pagkatapos, ay natutunan niyang manalangin. Dati, ay sarili lamang ang kanyang inaasahan. Ngunit ngayon, inilalapit niya na sa Diyos ang bawat pasanin, pangangailangan ng kanyang buhay. Sa mga pinag-uutos ng Diyos, manalangin kayo ng walang patid. Sa pamamagitan ng pananalangin sa ating Panginoon, nabuksan at nagkaroon siya ng koneksyon sa ating Panginoong Jesucristo. At matapos niya ang manalangin sa Panginoon, sinimulan niya magbasa ng Biblia. Sa bawat pahina na kanyang binubuksan, mas nakikilala niya ang Panginoon. At doon niya naramdaman ang grabeng pag-ibig ng Panginoon at mas naunawaan ang kanyang kalooban. Sa mamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, nagkaroon siya ng pundasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat nasusulat, ang kanyang salita ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Matapos magbasa ng Biblia, hindi siya nakontento sa simpleng pagbabasa lamang. Nag-aral siya ang salita ng Diyos kasama ang mga kapatid sa pananampalataya. At ang kanyang pananampalataya ay lalong tumibay at ang liwanag ng Diyos ay lalong pang naglingin sa kanyang buhay. Nasasama-sama ang pagbabasa ng Biblia, pag-aaral ng salita ng Diyos, doon mas lalong tumatag ang kanyang pananampalataya. At matapos niya magbasa ng Biblia, habang lumalago siya sa Panginoon, hindi niya kayang sarilinin ang mabuting balita. Lumabas siya upang ipahayag si Kristo sa mga tao, ang dumating na nakapagligtas, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang tanging nakapagligtas ng sanlibutan. Sapagkat alam niya na maraming kaluluwa ang nangangailangan ng liwanag. Sa gayon, itinupad niya ang salita ng Diyos na ipangalan mong salita, maghihanda ka sa kapanahunan at di kapanahunan. At sa ganoong paraan, inalis ni Kristo ang kadiliman sa kanyang buhay. Ngayon, dala ang liwanag ni Kristo, siya ay nagtungo para magligtas ng iba. At sa huli, ginamit siya ng Diyos upang mag-akay ng ipapatungo kay Kristo. Ang taong dating nababalot ng kadiliman ay naging instrumento na ng liwanag. Hindi lamang siya nabago, naging daan din siya upang mabago ang iba. Tulad na susulat, kaya habang kayo mahayo, gawin niyo kalagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon, sabi ng ating Diyos. At sa wakas, sa kanyang paglalakbay kasama si Kristo, siya ay sumamba, nanalangin, nagbasa ng salita ng Diyos, nag-aral ng kasulatan, nangaral ng Ebanghelyo sa labas, at siya nag-akay ng kaluluwa tungo kay Kristo. Hindi naging perfecto ang kanyang buhay, ngunit siya ay nagpatuloy, nagpursige, nagpakabanal, at nanatiling tapat hanggang wakas. At dumating ang araw na matagal niya namin hinihintay. Ang araw na kanyang pagtagpo sa hari ng mga hari, ang araw ng kanyang pag-uwi sa piling ng Diyos. At sinabi ni Jesus, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunti, pamamahalain kita sa marami. Pumasok ka sa galak
Panginoon. Ang taong dating nababalot ng kadiliman ay nabirisan ng kaputian. Ang dating makasalanan ay nilinis ng dugo ng kordero. Ang dating naliligaw ay nakauwi na sa piling ng kanyang Panginoon. Mga kapatid, ito ang pag-asa ng bawat mananampalataya. Hindi kayamanan, hindi karangalan ng mundo, kundi ang marinig, ang tinig ng Panginoon na nagsasabing, "Halika anak, maligayang pagdating sa aking tahanan." Kaya mga kapatid, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Upang sa araw ng Kanyang pagdating, masumpungan niya tayo tapat at handa, sapagkat ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas.